Lumutang dito sa Net25 News ang lalaking naging biktima ng scam noon pero naging scammer na rin ngayon. Binunyag po ng scammer na si alias Mark kung paano niya sinimulan ang kanyang modus online at kung magkano ang kanyang kinita. At sa kabila nito, may paalala naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko kung ano ang mga dapat gawin para maiwasan na maging biktima sa mga ganitong modus ngayong holiday season. TJ Mendoza sa balita. Kung modus ang pag-uusapan, hindi mauubusan ng paraan ang mga scammer para kumita ng pera at makapanloko ng kapwa ngayong holiday season. Mas makabagong paraan pa ang gamit ng iba dahil digital na at sinasamantala ang artificial intelligence o AI technology para gawing kapani-paniwala ang kanilang eskema. Pero ibahin nyo ang nakapanayam ng Net25 News team na si alias Mark na na-scam noon pero scammer na rin ngayon. Ang nakita ko po is 25. Siyempre po nag-interest po ako ng 25 skin na VIP. Eh di ginawa ko po, binili ko po alagang 2,000. Siyempre po sa angad po na Marshall Violet, tas 26 skin, tas 26 VIP, di ba? Panalo ka na po dun, tas pagbukas ko po, biglang nawala. Ayun lang po, tas napag-isip-isip ko po na parang gusto pong bumawi. Nabiktima si alias Mark ng online scam. Bumili raw siya ng isang account para sa kanyang nilalarong online game. Pero nang mabigay na niya ang bayad sa pinagbilhan, blinak na raw siya ng kanyang katransaksyon. Eh di ginawa ko po, pinost ko din po yung Marshall Violet ko with Gmail. Nasa akin naman po yung Gmail, pero yung totoong Gmail po hindi ko binigay. Ginawa ko po, ayun po ginawa ko. Pero pagkagamit niya po, tapos pagbigay niya po ng pera sa akin, unang iningi ko po sa bumili sa akin is 500. Siyempre panalo na po siya doon, isip niya. Kagaya ng inisip ko po. Pagbigay ko po ng password at email ko po, pagbukas niya, tapos sinabi niya okay na po, done. Nasend niya na po yung Gcash sa akin, eh di kinuha ko na po. Tuwan-tuwa na po ako nun eh. Eh napagtripan ko po na bawiin, binawi ko po. Kumbaga nagalit sa akin nagalit po sa akin yung bumili. Eh di ginawa ko po, binila ko pa wala kaming connection. Pagka-block ko po, sabay delete ang conversation namin. Pero kung si alias Mark na minsan nang na-scam sa online games, extra kita naman ang scam na nakabiktima kay Maki na taga Dasmariñas sa Cavite. May isa pong page na nagpo-promote po ng gantong patakaran na pag ngayong holiday lang po daw na merong ganon. Kung sakaling nagpindot ka po sa link, direkta ka na po sa GC, may kukunin pong mga ano po sa'yo, mga details po ng buhay mo. Tsaka po, doon ka na po nila parang i-scam. Bibili raw sana ng second-hand na cellphone si Maki kaya't naghanap siya ng paraan para kumita sa mabilis na paraan. Pero ang sinalihan niyang group sa social media platform na Facebook, iba pala ang modus. Kakausapin ka po nila na pag sakali pong nagbigay ka po ng 500 o kaya mas malaki pa po doon, kaya pa po ng doble o kaya po triple. Opo, kukunin ka po nila yung address mo, valid IDs, at saka po saan ka nakatira, number po ng cellphone. Lahat po ng para pa talagang legit po talaga sila na nag-invest po talaga. 7 beses nang ma-scam si Maki. Kaya't paalala nito sa kapwa niya naghahanap ng mabilis na paraan para kumita, siyasating maigi ang mga link na pinapasukan at kumonsulta rin sa mga eksperto para maiwasang maloko. Kung digital na scam si Maki, si Ate Zenny naman na taga Bulacan na scam sa pamamagitan ng peking pera. Yun nga po, pag marami pong bumibili, sumasabay po yung mga nagbibinaga ng peking pera. Siyempre hindi na namin napapansin dahil sa dami ng bumibili. Malalaman na lang namin pagka yung na namin yung pera na may peke pala. Reklamo ni Ate Zenny, 1,000 na nga lang ang kanyang kinikita sa pagbebenta ng cotton candy, mabibiktima pa siya ng walang patawad na mga scammer. Pero kung ang manlolokong si alias Mark ang kukonsultahin, may paalala raw siya sa mga kapwa na loko na. Dapat inaalam muna nila yung mga connection like friend, ganon. Tignan muna nila yung mga friend. Tapos bago sila magtiwala, dapat inaalam muna nila yung buong istorya. Kunyari, kung legit ba talaga, kung may baka mabawi, ganon. Kasi may mga magaling talaga mang bole, ganon. Minsan sabihin sa'yo legit, ganon. Siyempre, tayo mga Pilipino, nasa atin na yun eh. Pilipino tayo, madali tayo mauto, madali din tayo manguto. Dalawa lang kasi yan, may nagpapauto, may nangunguto.
Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC patuloy na nagpapaalala sa publiko. Sa ating mga kababayan, paalala lang ho natin no? Sa pagdating sa mga scams, hindi ho tayo may scam kung wala tayong participation. So, kailangan importante maging mapag-matchag tayo. At pag nakita natin na may links, siguraduhin natin na huwag nating i-click yung mga link na yun. Kung gusto nyo talagang pumunta doon sa mga websites na yan, kayo mismo yung mag-type ng mga website address na yan. O kaya, mas maganda, pumunta tayo doon sa mga legitimate, verified, and vetted na mga online marketing platforms or yung mga websites ng gobyerno. Bagamat sa tala ng CICC ay bumaba na ang kaso ng mga cybercrime-related scam ngayong holiday season, pinag-iingat pa rin ng mga otoridad ang ilan sa ating mga kababayan na iwasan ang pag-click ng mga link mula sa mga unverified sources para hindi maloko online. Para sa Mata ng Agila, TJ Mendoza, matatag, matapang, matapat.